Pangalawa nating topic, achievement versus optics. Ayan, nagpakitang gilas po yung tatlong presidentiable kahapon. May kanya-kanya po silang gimmick. Pero ang pinaka hindi po mabenta sa lahat. Pinakamahirap po na ginawa at pinaka hindi nabenta ay walang iba kundi si Ontiveros. In any other day, si Ontiveros ay laman ng o headline ng lahat ng balita. In any other day, before na magdeklara si BP Sara, pansin nyo, di ba? Lahat ng media nakatutok kay Ontiveros. Pero pagkatapos po ng pagkatapos po ng anong tawag doon? Deklarasyon ni BP Sara, nawala na po yung tutok ng mga media kay Ontiveros eh. Napunam nyo ba? Ang dami pa rin, araw-araw may gimmick pa rin si Ontiveros. Pero sa kasawayang palad, gusto nang itutok ng media, gusto nang pagsabungin ng media, ng traditional media, si BP Sara, tsaka si Lenny na. Napunan nyo ba yung ship? Nawala na kay Ontiveros yung nawala na yung focus ng traditional media dito po kay Ontiveros. Kawawa naman. Siya po ang pinakamahirap na ginawa kagapon kasi nagpunta siya sa Kalayaan Islands eh. Ang layo po sa totoo lang po, napakalayo po nung ginawa niya. Para sa optics na nakasaludo siya, di ba? Nakakala mo ay chief commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines, umaasta ng presidente agad. Hindi naman siya presidente. Alam niyo po, mali po yan eh. Wala sa protocol po yan. Presidente lang po yung ganyan. Yung aasta ka na sasaludo ka. Unless siguro na ikaw ay reserve officer, di ba? Hindi ko naman alam kung reserve officer siya ng armed forces. Hindi ko po alam yung protocol. Alam ko po, ang sumasaludo lang ng ganyan, lang po, yung presidente lang po ng Pilipinas sa mga kasundaluhan. Anyways, siya po yung pinakamahabang nilakbay kasi si Lenny, siya dinayo eh. Si BP Sara, sa Makati lang. Sa Makati lang nagpunta, sa SMNA. So, alam po natin na optics lang po yung ginawa ni Ontiveros doon, di ba? Kayo naman, no? Ano ba naman gagawin niya sa Kalayaan? Wala namang, hindi naman na bagyo, wala namang gera, wala namang, talagang optics lang po yung ginawa na yun ni Risa Ontiveros. Rito kay Leni Robredo, ako sa tingin ko, pinakamasamang optics sa lahat, si kay Leni Robredo, no? Hindi ko alam kung makakatulong kay Leni Robredo yung ginawa niya na yung sila ni BBM. Nagagamitan sila ni BBM eh. Pareho po silang mahilig dyan eh. Yung pakitang tao, photo ops, na akala mo may ginagawa. Alam niyo halatang-halata na tuturo-turo ka. Alam niyo ba yung pinuntahan nila? Sabi ni BBM, both BBM and Leni Robredo, nagsabi po na walang politika. Wala palang politika nung ginagawa ng presidente dyan. Di ba? Unless na may napaka-importante. Halimbawa, merong inauguration ng malaking pagawain. Meron na groundbreaking man lang ng malaking pagawain. Para pumunta yung isang presidente sa isang lugar, dapat meron po talaga, o kaya meron pong malaking festival na dadaluhan ng napakaraming tao. Di ba? Bakit namin hindi sasabihin na politika lang yan? Kung sasabihin yung trabaho yan, ano yung trinabaho? Ano yung trinabaho?
Real talk lang po tayo. Ano yung trinabaho nyo kung talagang nagtrabaho kayo dyan? Lahat sinasabi. In-inspection. Yung paggawain sa creek. Wala nga malawakang naglilinis eh. 3 lang yung taong nakita ko naglilinis dun eh. In-inspection ng presidente ang 3 tao na naglilinis ng mano-mano sa creek. Ganun ka-importante yung event na yun. May 3 naglilinis ng creek. Binisita ng presidente ng Pilipinas. Marami pa yung naglilinis ng creek pag sa barangay. Barangay captain yung bibisita eh. Pati ba naman kami pinagbububulan nyo? Trabaho ang ginawa doon ni BBM. Ano ang trinabaho? May malaki bang inauguration? Malaking proyekto bang inauguration? Wala. May festival ba na dumalo ang libo-libo, milyong tao? Wala rin. Meron ba man lang groundbreaking na magtatayo ng malaking proyekto? Wala rin. Anong pinuntahan dun? Creek! Naghahabol ng optics pareho. Sa kanila, mapag-usapan lang. Sanay kasi si BBM divert eh. Akala niya, kaya niyang i-divert yung issue na nagdeklara si BP Sara, pababain niya yung euphoria. Euphoric po ang mga tao, hindi lang po natsisiyan, hindi lang po joyful. Euphoric. Talagang yung level po ng kasiyahan namin hindi maipaliwanag. Tapos gusto nila yung buhusan yung ating kasiyahan. Mang-asar na nagkita si BBM at saka si Leni Robredo. Oh. Kung picture lang na yun ang papakita ninyo, tapos sasabihin, nag-deny pa kayo. Buti pa sabihin nyo, politika ito. Baka kabahan pa kami. Buti pa sinabi nyo, nagpaplano kami ng politika. May dating pa. Sasabihin ninyo, hindi to politika. Trabaho lang. Ano trabaho nyo? Creek? Maglinis ng creek? Sa picture nga, wasak pa yung creek. Hindi nyo man lang sementohan muna eh. Nakita po ninyo, may dadalaw na presidente. Yung creek na maliitan, hindi po ilog yun ha. Creek lang. Katumbas niya sa Maynila, estero. Di nyo man lang tapalan yung nagibang parte ng creek na yun. Anong klaseng mayor yan? Panay walang katuturan. Yung isa sumaludo lang sa Kalayaan. Yun na yun. Pumunta sa Kalayaan, yun lang. Namigay na konting biyaya, ayuda. Ganyan sila ganyan po ang i-expect nyo. Pag yan pong mga yan ng presidente, vice president, walang katapusang photo ops, walang katapusan video ops, walang katapusang optics, walang katapusang palabas. Pero yung tunay na trabaho, correct lang, sinaksihan mo, correct, pumunta ka ron para ituro-turo na naman yung mga creek. Ayan o, kulay itim yan. Ay, walak ng tinapay. Buti pa yung mga barangay captain pag naglinis ng creek, sangkatutakan tao eh. Yun ang hindi ko maunawaan. Ano yung optics dun? Walang taong malaki ang sumalubong, walang maraming tao. Diba? Napansin nyo ba? Walang maraming tao. Sinadya ba ni Leni yun na hindi maghakot ng tao para kay BBM? Di natin alam. Okay. Isa lang po ang pinapakita ni Leni Robredo. Aminado tayo, si Leni Robredo pinakamalakas pa rin sa mga camping. Si Leni Robredo, mas malakas pa rin siya sa mga tao ni BBM kung sino man yung i-endorso ni BBM. Ang pinaka-highlight no na ninyo yung
nagsuot ng pink na medyas. Oh. Tapos, yung si Leni Robredo, ang style ni Leni Robredo, naiwan na sa 2016 ni Tatay Digong. Yung ginamit ni Tatay Digong na diskarte noong 2016, yun pa rin yung playbook ni Leni Robredo ngayon. Hindi muna magsasabi na tatakbo. Last minute na siya magsasabi na tatakbo. Alam nyo, nasagot na ni BP Sara yan eh. Bakit maaga hindi ba natatakot si BP Sara na masiraan siya dahil maaga siyang nagdeklara? Ano sabi ni BP Sara? Matagal na ako sinisiraan ng mga yan eh. Ano ba kinatatakot pa niya? Sasampahan siya ng kaso? Sisiraan siya? Matagal nang ginawa sa kanya yan, hindi siya natinag. Numero 1 pa rin sa lahat ng survey. Pati sa mga survey nila, WR numero, Octa Arts Dancers, No Limit Tanghiri. Sa totoo lang, optics lahat ng ginawa nila ni Robredo. At saka masamang optics yung kay Robredo. Maraming mga nagde-deny sa katotohanan. O, naggagamitan yung dalawa, di ba? Pero yung mga tauhan nila, ayaw tanggapin si Leni ng mga loyalista. Maraming dilawan, ayaw tanggapin yung mga pakita ni Marcos. Kasi pare-pareho silang peke. Pare-pareho silang nagpepekean. Nakita nyo ba yung anino nila? Magkadikit sila, di ba? Nagtuturo pareho. Tinuturo ni BBM. Nagmomonstra-monstra ng ganun si BBM. Si Leni naman, nagtuturo na ganun. Optics lang po yan lahat eh. Pero tignan nyo yung anino nila. Close sila. Yung anino nila nagsasaksakan sa likod. Ang pangit po ng banding niya. Magkatuluyan man yan, Leni BBM o Leni tao ni BBM, hindi po bukal sa loob ng mga mangangampanya sa kanila. Unlike sa atin, sino man ang piliin ni BP Sara, wag lang si Amy. Sabagay, eliminated na si Amy. Ngayon, ano po ang pagkakaiba, no? Ano po ang pagkakaiba ng ginawa ni BP Sara? Yung dalawa, una si Leni, nagpapakita pa ng anong uri ng magiging presidente yung undecided. Laging undecided. Laging binibiting yung matawan niya. Yan yung kinagalit sa kanya ng mga tropa nila Trillanes eh. Handa na ang lahat. Handang-handa na si BP Sara. Siya. Wala kasing alam sa organization si Leni Robredo. Akala niya kahit last minute, hindi siya nakikialam eh. Samantalang si BP Sara, siya mismo nag-organize. Siya mismo yung kumukuha ng team niya. Siya mismo yung umiikot. Kantsaw kayo ng kantsaw, di ba? Si Leni Robredo, kailan iikot yan? Tatakbo yan, Chuck. Tatakbong presidente yan. Pero, iikot lang si Leni Robredo pag panahon na ng eleksyon na. Pag nakapag-file na siya ng kanyang aasahan niya yung mga volunteers niya. Hindi talaga po pwede sa politika si Leni Robredo. Wala lang talaga silang mapatakbong iba. Yan yung problema nila. Hindi po pwedeng presidente yung mabagal ka mag-isip. Panay ka agam-agam. Ano sinasabi ni Leni Robredo? 1 year pa lang ako mayor. Buti naisip mo. 1 year ka pa lang mayor. Wala ka pang achievement na may pagmamalaki. Nakinig ba kayo sa interview ni BP Sara? Achievement niya as mayor ang pinag-uusapan. At pwede niyang gawin sa Pilipinas. Sinasabi na niya. Hindi ako basta nadadala in contrast kay BBM na tangayin lang ng agos. May sariling paninindigan. Yan ang future president natin.
may sarili siyang paninindigan. O, tignan po ninyo. Achievement niya. O, pinagmamalaki ni BP Sara. 80s, 90s, early 2000, ang Davao City, lagi pong pinakasikat na pinakamaraming insurgent. Sa madaling salita, pinakamaraming rebelde doon sa Davao City. Bago siya umalis bilang mayor, insurgent-free na ang Davao City. Masasabi ba yan ni Leni Robredo? Ano ba siya dyan sa ginagawa niya? Drug problem lang na Naga City, sinisisi pa kay Duterte. Di ba? Una yun. Ikalawa, top 8 na pinakamayaman ang Davao City. Pag-alis ni BP Sara, mula sa dating wala po sila. Ikatlon, pinagmalaki ni BP Sara, nabayaran ng Davao City ang lahat ng kanilang utang. Kaya ni BP Sara kung paano hindi tayo lumubog sa utang. Hindi niya nasabi na mababayaran niya lahat ng utang ni BBM. Pero may idea na siya magtipid. Alam niyo po, itutuloy niya yung kay Tatay Digong. 'Di ba? Nabitin tayo kay Tatay Digong. Lalo na po sa pagpapapasok na investment. Malaki po, susi po sa investment yung pakikipagkaibigan sa China. Wala po kaming pakialam kahit sabihin nyo pang pro-China, wala na pong talab yan. Matagal nyo na sinasabi kay BP Sara yan. Hindi nga kayo pro-China, anti-China nga kayo. May pumapasok bang investment sa atin? Hindi nga kayo pro-China, anti-China kayo. Kaibigan natin ng China. Natigil na yung kalakalan natin with China. Asa na yung durian diplomacy natin? Katitigasan natin si Tariela, nako. Yan ang nyo. Yan ang binabandera ni Ontiveros Si Tariela, bugok talaga. Bugok talaga to si Ontiveros. Kaya ang unang casualty, si Ontiveros talaga yan. Habang si BP Sara nagsasabi ng achievement at ng mga gagawin, particular, talagang tinukoy niya, yung vice president ko, ang ipapatrabaho ko sa kanya, habulin yung mga gumawa ng mali sa taong bayan. Kung itatranslate yan ni Badong, kakasuhan, papakulong ng vice president ko yung mga magnanakaw, lalo na ng flood control. Iyari kayo. Konkreto. Ang mga sinasabi ni BP Sara, kayo panay kayo optics, saludo, turo, optics lang po yan. Si BP Sara nakaupo lang. Nagsasabi ng kanyang mga achievement. Si BP Sara nakaupo lang. Pero sinasabi niya yung mga gagawin niya, magtitipid, hindi maglulustay, hindi ipapanakaw yung pera ng taong bayan. Makakapasok yung mga foreign investors. Uubusin niya na yung ating problema sa insurgency. Tatapusin niya na yung problema sa insurgency. Ano pa? Kayo, ano ang pinapakita ninyo? 1 taon pa lang ako sa trabaho muna. 1 taon pa lang ako sa Naga trabaho muna. Ano ba tinatrabaho mo? Sa Naga City, magwalis? Kaya ako, talagang hindi ako magsisisi habang buhay na mga Duterte sinuportahan natin. Kasi alam niyo po, yung wala kang sasabihin kundi mga anong tawag niya? Mother statement na bubuwagin, lalabanan ng korupsyon. Wala naman kayong ginagawa
Ngayon, paano nyo po lalabanan ng korupsyon sa aktual? Ngayon pa lang, niwala kayo, yan dalawa na yan. Kailan nyo binanatan yung mga magnanakaw sa flood control? Wala. Hindi nyo binabanatan. Yung mga magnanakaw sa flood control, hindi nyo kailanman binanatan. Motherhood statement, meron kayo. Labanan ng korupsyon, papanagutin ng mga korap, mga ganong salita. Pero yung aktual, kailan nyo binanatan si Martin, si Saldico, si BBM? Si BP Sara, nilalantad niya kung bakit tayo nagkaganito, yung ugali ni BBM, yung mga kapalpakan ni BBM. Kayo, kailan nyo binanatan si BBM? Kayong dalawa. Risa Ontiveros at Leni Robredo. Kailan? So kung kayo mananalo, lutang din kayo sa pananagot sa kanila. Wala ring mananagot. Motherhood statement lang din ang gagawin ninyo. Ang gusto ng mga tao, aksyon. Halimbawa, yung pinaghihinalaan ko, akin lang naman po to, no? Maaring mali ako. Yung pinaghihinalaan ko Vice President, si Marcoleta, sa tingin nyo, hindi niya habulin yung mga mastermind? Isang tanong, isang sagot sa inyo. Akong pinaghihinalaan kong gagawin Vice President, si Marcoleta. Sa tingin ba ninyo, yung performance ni Marcoleta, dyan sa Blue Ribbon Committee, sa tingin nyo, hindi niya habulin yung mga mastermind ng flood control? Hahabulin niya yun. Kung ngayon nga, nasa power pa, hinahabol na niya. Paano pa pag sila na ni BP Sara nasa power? Imagine niyo yun. At dahil matalino siya, maalam siya sa batas, alam niya kung anong gagawin para maparusahan tong mga magnanakaw. O, isa pang ginawa ni BP Sara, sinabi niya, sisiguraduhin niya, maibangon niya man yung Pilipinas, sisiguraduhin niya na yung susunod sa kanya, may continuity. So, ibig sabihin, kung si BP Sara magtagumpay sa kanyang mga balak, kahit papano mapaunlad niya yung Pilipinas, kahit lugmok na lugmok tayo, dapat ang susunod sa kanya, yung kaya pa rin patakbuhin ng Pilipinas. Itutuloy dapat 30 years. Ganun, malawakan. Sino po yung may malawak na ganun? Kung panay optics lang ang kaya nyo, kung panay bubuwagin natin ang pader ng kahirapan, dadagitin natin ang mga nasa laylayan ng putang. Malinaw kay BP Sara, hindi kaya yan ng 6 years. After ko, dapat yung susunod sa akin. So, ikakampanya pa ni BP Sara yan. Sunod-sunod na yan. At malinaw kay BP Sara na dapat kamay na bakal sa dami ng mga magnanakaw. Alam nyo yung mga Duterte, kamay na bakal sa mga kriminal, pero sa mga taong bayan, mahal sila. Di ba? Yayakapin, hahalikan. Minsan nga, nasosobrahan lang sa halik. Ako, maliman ako kay Marcoleta, natutuwa pa rin ako kasi alam ko na hindi na si Amy. Malabo si Amy kasi yun pala ipapatrabaho ni BP Sara eh. Habulin ng mga magna eh. Paano mahabulin yung kapatid mo at mga pamangkin? So yung naganap po kahapon sa mga presidentiables, round 1 po yan ng mga round 1 po yan ng ano yung ine-expect natin, no? Yung isa,
Yung isang presidentiable na nagngangalang Vice President Sara Duterte, very decisive po. Nagdeklara siya na siya ay tatakbo. Tapos, walang keme-keme. Yung dalawa, panay pa eklat, tatakbo ako, open akong tumakbo, kung pipiliin ako ng May sinabi ba si BP Sara kung pipiliin ako? Ibig sabihin, yung mga salita ang ganyan, kung pipiliin ako, yung isa naman, lingkod muna tayo, utot mo. Is either tatakbo ka, tinatanong ka tatakbo ka ba o hindi? Ay, 1 taon pa lang ako ganun-ganon. Hindi po yan. Is either tatakbo ka o hindi. Nagdeklara na yung pinakamalakas na kandidato Magpapatumpik-tumpik pa kayo. Ibig sabihin yan, wala silang decisiveness. Ikalawa, wala silang gagawin pag nanalo sila. Si BP Sara, pinakita niya yung mga achievement niya nung mayor siya ng Davao. Tapos, magiglimpse ninyo kung ano yung mga pangarap niya. Yung itutuloy niya yung kay Tatay Digong. Lagi niya paulit-ulit yan Nagandahan siya Bagamat matigas ang ulo niya kadalasan kay Tatay Digong, ngayon, itutuloy niya yung mga ginawa ni Tatay Digong at kaya niyang ituloy. Ito po yung sinasabi ko sa inyo di ba? Akala nyo pinapangako lang yung build. Hindi po. Lahat po ng presidente gusto yung build. Kahit si Marcos, tindi nga na sa kanya. Build better more. Asan na yung build better more? Ngayon po, ang maganda, yung sinasabi ko na hindi po lahat kaya yung kay Tatay Digong, hindi lang po dahil sa yan ay proyekto, pinangako ni Tatay Digong. Lahat po gusto ng infrastructure. Pero bakit sa panahon lang ni Tatay Digong naganap yung golden age of Philippine infrastructure? Kasi si Tatay Digong lang may kapangyarihan kumuha ng mga investment mula sa ibang bansa. Siya lang po ang may kakayahan na presidente. Kaya sasabihin ninyo kung sinong best president, si Tatay Digong. Kaya nilang pangatawanan yung kanilang mga pinangako. Humihingi nga sila ng sorry. Pag sinabi niya na 9 months, tapos yung war on drugs, nag-sorry pa siya dahil hindi niya akalain na gobyerno pa lang kalaban niya. Ang ganda na revelasyon ni BP Sara sa akin sa Davao. Yung mga naiwan pala ni Tatay Digong yun, hindi naman pala niya hindi sumuporta kagad sa kanya. Tapos na-prove nila na, di ba? Pero syempre, ganito po yan Syempre, si Tatay Digong na yung nagtanim ng, kumbaga, si BP Sara na lang yung umani, di ba? Tinuloy niya na lang sinipagan niya pa ng gusto. Kaya yung sinasabi ni Tatay Digong na mas matindi pa sa akin si Inday, nakikita na po natin yan sa mga kwento ni Inday Sara sa Davao. Isa lang po ang pwedeng makahigit kay Tatay Digong sa mga achievement niya bilang presidente. Pag nagkataon, si BP Sara. Hopefully. Unlike tong dalawa na to, puta optics lang. Lalo na yung mga hindi pa kumikibo, yung mga may pangarap pero naghihintay pa ng tiyempo. Wala na kayong hihintayin tiyempo. Kayong mga tulpo at remulya, pag hindi kayo nagdeklara ngayon, maiiwan na kayo sa pansitan.